Nakulong dahil sa utang sa online lending apps. So sa video ito, alamin natin ang dahilan kung bakit nakulong ang isang tao dahil sa pagkakaroon ng utang sa isang online lending apps. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong po ang pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga lending apps na ito. Ako po nagbibigay lamang po ng mga gabay, payo at patnubay upang alam nyo kung ano man dapat gawin kung sakasakali magkakaroon kayo na suliranin dito sa mga ginagawang paglabag sa unfair debt collection practices ng mga online lending apps. At hindi rin po ako abogado, ako po yung ordinaryong tao lamang po. At hindi rin po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. Tandaan nyo, ang utang ay obligasyon. At dapat nating harapin kung sakasakali man tayo magkakaroon na suliranin dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Ito yung ayon sa isang news media, sa isang regional local news. Ito po yung 95.7 K5 News FM, no? Nakita ko lang siya sa TikTok. Okay, linawin ko lang, sa TikTok ko siya napanood. Pero sinearch ko naman yung media news FM na ito is nag-ooperate talaga sila in Visayas area. So it means they are locally and regionally legit na at they are under daw ng Bandera News. Yun ang pagkakaintindi ko doon sa pagkaka-research ko dito sa company nito. So ito yung sabi doon sa kanilang news. Bagong-bago lang to mga kadyani. Nakulong dahil sa utang sa online lending apps. Napakalinaw, di ba? Nakulong dahil sa utang. So, pinanood ko ng buo yung video. Ang siste, nung nangyari kung bakit nakulong yung tao, yung individual, si kuya, na isang ordinaryong magsasaka, ay wala raw siyang kaalam-alam dito sa nangyaring pagkaka-aresto sa kanya. Tandaan nyo ha, ito payo ko lang bago ko simulan yung ating pagkakaintindi dito sa report na ito, na medyo naguluhan talaga ako in the start pa lang nung pagbabalita ng reporter. So, huwag tayong basta-basta magpapagamit ng ating mga informasyon, lalo na yung mga IDs natin at yung ating mga pictures o yung mga selfies natin, yung mga SIM cards natin, huwag nating papagamit sa kung sino-sino lang. Okay na siguro kung talagang mahal mo sa buhay, as in talagang pinahintulutan mo, pero hanggat maaari, please, huwag. Kasi makakasira talaga ito ng inyong relasyon kung magagawa o mangyayari sa inyo yung ganitong klase. Kasi ganito yung scenario eh. Itong si kuya, walang cellphone. Wala siyang ideya about the digital lending companies yan, mga online lending companies. No, wala siyang ideya sa mga ganyan eh. Nakakalungkot lang isipin na ginamit yung kanyang impormasyon nung kanyang manugang. Okay, namin ko yung manugang, yung gumamit ng kanyang info. Siguro, ginawan siya ng pangbubuyo o pang-uto na sasabihin na ito ho kailangan impormasyon na gagamitin natin para sa iyong pagpaparehistro. Siguro ganun. Walang sinabing involved ang pera o ang pangungutang din sa mga online owners, no? Hindi ko rin po pwedeng banggitin kung ano yung OLA na ito kasi I am not sure kung ano yung talagang lending apps na yan. Pero may narinig na ako kung ano yung online loan na. Pero ayokong banggitin kasi medyo mate-technical ako ron. Baka makasuhan ako, wala lang makakatulong sa akin. No? Kaya lilinawin ko lang ulit ha. Yung mga ganitong klase ng mga senaryo na manghihiram, kukunin yung informasyon nyo, red flag na yan. Huwag nyo gagawin, huwag nyo susubukan. Ngayon, ito na yung nangyari. No? Excuse me. Ito na yung senaryo. Dumating po bigla at inaresto siya. Wala siyang kamali-mali, nakakalungkot ng isipin. Inaresto siya dahil hindi raw nabayaran yung utang. And unfortunately, hindi lang po yun utang basta-basta. Yung kanyang manugang ay ibinenta yung SIM card sa halagang 600 pesos. Dito napapasok yung fraudulent o yung estapa. Okay ha? Yung utang, lilinawin ko, wala akong nakukulong sa utang. That's a civil case. Kahit mga attorney alam yan, ewan ko lang kung bakit ganito kagad yung
pamagat o yung title ng report. Pero syempre catchy, di ba? Medyo mapapaisip pa, medyo kakabahan ka ng 20 talaga, kabado 20 talaga kahit ako nung tinignan ko yung video na yan, yung balita na yan. Then ito na, yung SIM card na yun na ibinenta, napag-alaman ng mga kapulisan nung iniimbestigahan is ginagamit pala sa mga panloloko. Ito, sinwaryo siguro. Yung SIM card niya na nakarehistro dito kay kuya at pati na rin yung kanyang mga account sa ibang mga e-wallet at pati na rin sa mga nautangan niya, is lahat yun nakaregister sa kanya. So, dahil ginagamit niya sa panloloko, siya talaga yung ulihin. Yun ang nakakalungkot doon, no? Ngayon, itong number niya, malamang yan yung ginagamit para ibagsak lahat doon yung transaction. Okay, malinaw? Yun na po yung panloloko. Ito yung nakakalungkot na parte. Ngayon, itong si kuya, pinagpapiyansa ng halagang 48,000 ayon sa korte. At ang kanyang utang, ayon doon sa balita, ay 16,000 daw yung utang niya doon sa isang lending company. Legit po yung lending company sa pagkakarinig ko. Kasi ayoko lang magbanggit, basta yun lang ang bibigay ko sa inyo mga impormasyon. Pero as long as utang usapan, tandaan nyo ha, even yung attorney, may nag-comment dito na attorney, sabi niya, walang nakukulong sa utang, maliban na nga lang kung mayroong panlulokong nangyari o naganap. Yun nga, dahil yung SIM card niya na nakarehistro sa kanya at pati yung account niya na ginamit do sa pagtransaksyon is napapasok na nga ng illegalities at ng mga panloloko. Ito na, pumasok na yung mga fraud at illegal activities. Okay? Nakakalungkot lang pong isipin na yung kawawang individual na si kuya nakulong ngayon dahil sa hindi niya kaalaman dito sa mga itong bagay. Ito, no? Ang dapat dito maimbestigahan yung manugang. Para sa akin, no, dapat yun ang imbestigahan nila. Kasi siya yung nagbenta, siya yung nangutang, at itong si kuya ay naging accessory to the crime na lamang talaga. Ngayon, ang pwedeng gawin ni kuya, humingi siya ng tulong sa public attorney's office. Siyempre, nakakalungkot ng isin, malaking halaga po yung piyansa, hindi po agad-agad makukuha yan. Wala siyang kaalam-alam. No? Medyo nalungkot talaga ako doon sa nangyari sa kanya. Kasi kung katulad niya, baka sabihin natin na either talagang hindi talaga siya nakapag-aral o wala siyang ideya about sa ganito klaseng kalakaran, lalo na sa pagbabago ng digital technologies natin, di ba? Wala siya masyadong knowledge about this. Sana bigyan pagkakataon na magkaroon ng alibay o ng depensa itong tao na ito. Ngayon, ang hindi ko lang magets, bakit hindi siya pinadalhan ng demand letter noong lending company? Medyo nawawala ako doon sa ano na yun sa point na yun na parang bakit hindi mo na pinadalhan ng demand letter yung tao, di ba? Sana para mas maintindihan niya, ay may utang ka na pala na hindi mo alam, na hindi mo naiintindihan. Di ba? Ganun, maaaring kaya hindi pinadalhan dahil nakikita nila na pumapasok na sa illegal transactions yung number o yung SIM card na nakarehistro doon sa kanyang e-wallet na yan. No? Kaya siguro nasampahan siya ng kasong estapa. Dapat maging fair para sa akin. Talagang alamin nila kung nasaan na yung kanyang manugang na gumamit ng kanyang information about that. That is an identity theft. Pwede yun. Pwede ikaso doon sa manugang na gumamit ng kanyang impormasyon. So sana magkaroon kayo na liwanag dito ha. Ulitin ko, nasa saligang batas po natin na walang nakukulong sa utang. Pero kung may panloloko na yan, papasok na po ang criminal liability. Sana nakatulong video ito muli. Maglalambing ako na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, at TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa ulitin.